Gabi ng Mister. And now, tonight, mga kaibigan, meron tayo mga dagdag pang mga dapat na ibahagi sa inyo. Especially, ditong nakalipas na Sabado, we discussed about the total lunar eclipse. May mga kasama pa rin tayo na magbibigay ng kanilang, ano nga ba yung kanilang ginawang ritual during the total lunar eclipse? At sa palagay ba nila, ano ba yung benefits na makukuha nila during this lunar eclipse? Malaking bagay din po ito na makatutulong sa ating buhay bilang tao sa planetang ito. Narito ang na-share sa atin ng mga information ng ating mga kasamahan, sina Brother Arvin and Brother Deus Abbas. Take it away. Gabi ng Mister. For me kasi iba yung aming practices, no? Like sa grupo ko before, nagsasalutation kami kay Supreme God, no? And then nagkakarga kami ng power, parang ganun. So sa mga members, sa mga kasamahan, so ganun yung ginagawa namin tuwing solar eclipse. Yung iba kasi hindi ko alam, meron kasi ibang mga practices na ayaw nila pag may mga eclipse. Ayaw nila, hindi daw good ang energy pag ganun na eclipse. Meron yung iba na, although meron sa akin pagdating sa lunar eclipse is para siyang lalo ng blood moon, medyo parang may pagka-chaotic energy siya, no? Pero yun nga, sa akin naman, yung time na yun, yung lunar, blood moon, medyo nag-activate yung divine eye ko. So meron akong mga kasamahan na nasampulan ko o ng reading. So yun yung parang nagugulat sila kasi pati yung mga pinakatago-tago nilang mga sikreto ay nalaman ko, pati yung mga hindi nila sinasabi. So nabulgar ko sila. So nung time na yun, sabi ko sa kanila kasi parang hindi ko rin naalala na blood moon pala. Sabi ko medyo activate yung ano ko ngayon, ang divine eye ko ngayon. So magre-read ako, try ko kayong i-read. So gulat sila sa akin. So yun yung naging experience ko this blood moon, and then parang mas ako nung blood moon, para akong mas malakas yung pakiramdam ko, no? Parang pag ni-read ko yung tao, kasi nung blood moon nag-read ako, dalawang tao itong ni-read ko. So pag nag-read ako, parang lang ako nanonood ng pelikula. So nakikita ko yung bawat situation, bawat parang nagla-line parang sa likod natin. Parang meron kang diyan na naka-line lang diyan. So binabasa ko 'yon. So far, tumpak naman yung mga readings ko doon sa kanila. Wala namang mali na sinasabi ng mga tao na yun. So they confirm it, and okay naman, at napabilib siya at napahanga doon sa reading na ginawa ko. So yun lang ang practices na ginagawa ko. Hindi ako masyadong nagbibilag, pero ang iba kasi pag lunar and sa blood moon, usually ang iba hindi nagpapabilad kasi chaotic energy daw yan, which is meron chaotic part, pero it depends on you kasi depende rin yan sa practitioner on how you digest the energy that comes from your surroundings. So tayo mga practitioner, tayo talaga ang magda-digest niyan, no? Kayo ang dapat mag-digest ng mga energy na yan, na para kung ito ba ay makatulong sa inyo at makasama sa inyo, so you can deflect that and you can digest that energy, na which is yun lang yung kailangan ninyo at yun lang yung ma-absorb ninyo. So when it comes to energy, dapat maging kayo, kung kayo po ay isang practitioner, lalo na sa mga empath. Mga empath is more on sila, mas nila yung energy, mas
na napapansin nila yung energy sa kapaligiran, ayan, energy ng palibot nila. So usually sila yung mabilis makaramdam ng mga about sa emotion ng tao, nakakaramdam sila. So yun yung mga sa mga empath, no? Makita pa lang nila yung tao na they feel that what they feel. So nararamdaman din nila kung ano meron sa tao na yun, na tinignan nila. So iba-iba kasi yung gift, no? For me, we cannot categorize it all in one. Kasi different ang knowledge, ang practices, and different din ang belief. So, ikaw na lang talaga bilang isang human ang magda-digest ng kung ano yung mas karapat-dapat at katanggap-tanggap lang sa katawan mo na enerhiya at na kaya mong papasukin, at kung ano din yung mga aral na kaya mong gampanan at gawin, no? So nobody about sa blood mo naman, iba yung pamamaraan namin, no? Lalo na sa grupo ko noon, at pinapractice ko pa rin ito, no? Pagdating sa mga lalo na lunar blood moon o lunar eclipse. Sa amin kasi basta pag lunar eclipse, meron akong ginagawang ritual. Ang ritual namin is salutation to the Supreme God, no? So nagsasalutation kami niyan, and then yung iba naman, no, may ritual na ginagawa. So meron din naman, no, may mga, lalo na yung mga ritualista ngayon, meron pong ginagawa yan sila every full moon. So either blood moon man yan or whatsoever na moon phases, meron yung mga kaakibat na ritual, no? And then meron ako nabasa kasi, no, ang Israel ay nakikipaglaban yan sila pag mayroong malapit na ang blood moon. Ano yan, parang yun ang nabasa ko noon sa isang book, no, na parang yan ang hudyat nila sa pagkikipagdigma pag blood moon, yun, pag nagkakaroon ng blood moon. So yun yung na-observe ko rin siya ngayon, at saka dun last year pa, no, na medyo din yung blood moon din yun, parang umatake sila o nagre-response sila sa mga kaaway nila blood moon, blood moon. So yun lang yung mga yung mga nabasa ko before, no, sa books namin. And then sa amin kasi, sa akin personally, I pray, no, and we have a salutation prayer, no, and then parang nagre-renew kami ng vows, no, or kung sa mga ibang mga antingero pa yan, ay para silang nagkakarga, no. So kami, every lunar and solar eclipse, meron kaming salutation to the Supreme God, and then para kami nagkakarga niyan, kasi ang belief namin is different naman sa iba. So meron kasi kaming naniniwala ng parang Diyos ng liwanag at Diyos ng dilim. So isang Diyos siya, pero meron silang tinatawag nating parang panahon, kanya-kanya sila ng panahon. So yun yung mga pinapractice namin. So meron pa akong ginagawa is parang nagmamas kami or nagkakaroon kami ng worship, no, together with my mga members before. And then yun, sa ritual naman, usually pag blood moon, hindi ko kabisado yung mga ibang ritualista, kasi iba-iba po ang mga style ng mga ritualista. So hindi po kami pare-pareho, kasi mayroong ibang mga ritualista na nagbe-base sa moon phases, meron din mga ritualista na hindi nagbe-base sa moon phases. Kasi bago nagkakaroon ng mga moon phases na yan, ang mga sinauna kasi mga ritualista ay hindi naman gumagamit ng ganyan. Later on naman yan, lalo na sa mga witches na gumagamit ng astrology. So ang pinakagamit lang talaga before ng mga ritualista is maring buwan, meron din yung mga tinatawag na sa araw, no,
merong tuwing Martes lang at saka Biyernes, nagre-ritual sila, naggagamot sila. Merong mga ganung pamahiin na lalo na sa Mindanao parts ng mga healers. Pero dahil nga dumating itong mga witches, no, na nag-introduce, meron may ibang Pilipino na naging member ng mga witches coven, and then sila po ang nagpapaliwanag, no, at nagpa-practice ng mga witches practice dito sa Pilipinas. So iba-iba kasi yan, no? Hindi lang isa ang practice ng pagdating sa witches. There are a lot of focuses. Mga focus din yan sila. Yung iba divination, merong iba rituals, merong iba readings, tarot card. Ayun, so sa mga gustong lumapit sa akin, pwede pa kayo mag-PM sa akin sa DS Facebook. Pwede kayo mag-PM sa akin. Ayun, so sa mga gustong lumapit sa akin, pwede pa kayo mag-PM sa akin sa DS Abbas Facebook. Pwede kayo mag-PM sa akin, either magpapagamot or magpaparitual. So, yun po ang aking contact, no? So, doon lang po kayo makipag-usap sa akin. Kung ano man yung mga problems ninyo, pwede nyo pong idulog sa akin, and then we can have ng tarot reading. So nagta-tarot reading din po ako, no, if gusto ninyo. Gabi ng Mister. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City at welcome po sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio. March 3 ng gabi po, naganap po ang tinatawag na lunar eclipse. Ano po bang lunar eclipse? Ang lunar eclipse po ay isang pangyayari na kung saan mag-a-align po ang moon, ang earth, at ang sun. So anong tendency? Mawawalan po ng liwanag ang buwan. Magiging kulay pula po ito dahil nga po yung kulay po ng apoy ng araw ang nagre-reflect sa buwan. Kaya po nagkakaroon po tayo ng blood moon or red moon. Ang pangyayaring po ito, hindi naman po yan pang matagalan, saglit lang po. Siyempre, ika nga, dadaan lang po ang buwan at ang araw. Yan. Magkakaroon po ulit ng liwanag ang buwan. Lunar eclipse. Luna, from the Latin word meaning moon. Eclipses, from the Greek word meaning disappearance or abandonment. Kaya, lunar eclipse, yung moon magdi-disappear but not forever, only for the meantime. Sari-sari po ang mga paniniwala tuwing nagkakaroon ng lunar eclipse. Sa Pilipinas nga lang po bad omen na daw yan. May lalabas daw na aswang, mamalasin, may mga buntis na hindi manganganak, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi ko maintindihan kung makakatulong ba sa atin, tinatakot lang tayo o basta. Then during the ancient times, halimbawa po sa lugar ng mga Babylonian, Assyrian, Mesopotamian, ang belief naman nila na kapag magaganap ang lunar eclipse, hindi po lumalabas ang mga hari o ang mga pinuno. Bakit? Para sa kanila po, ang lunar eclipse, ang paniniwala po nila, mamamatay o ma-overthrow ang hari, ang kanyang kingdom, or madidethrone siya, mawawala po siya sa trono. Sa China naman po, kapag nagaganap ang lunar eclipse, nag-iingay po sila, nagdadrum, nagkakalampag ng mga gamit, kasangkapan at kung ano-ano. Bakit? To drive away the dragon, kasi ang paniniwala po nila, yung buwan, kinakain daw ng dragon. Sa ancient America naman, nung panahon po ng mga American Indians, ang paniniwala naman po nila, yung buwan daw, kinakain daw ng serpent or ng mga jaguar. So anong ginagawa nila? Katulad ng mga Chinese, nag-iingay din po sila kapag nagaganap ang lunar eclipse. At ito naman po, sa ancient India, they consider it a spiritual awakening. Ano pong ginagawa nila? Nagfa-fasting po, nagpe-pray, and nagme-meditate po sila.
And in fact, this is the powerful time of meditation, which I agree. Kaya po magandang topic ang lunar eclipse para sa akin, kasi po, this is a life-changing moment. Ito po yung panahon ng emotional healing. Ito po yung panahon ng mga unheard emotions natin. Sabihin po natin, ilabas po natin, i-release po natin. Ganun din po sa mga emotional baggages po na dinadala natin. Yung mga mabibigat na nasa ating mga kalooban. Ito po ang panahon para ilabas na po natin, i-release na po natin, bitawan na po natin. Lagi po natin tandaan, your body remembers what your mind tries to forget. Kaya ang lunar eclipse din po is also a time for realization. Go back to yourself. Balikan mo sarili mo. Maaring yung mga sagot sa mga katanungan mo matatagpuan sa iyo kapag bumalik ka sa sarili mo. Yung pala, yung mga sagot sa tanong mo ay nasa loob mo na. Kailangan mo lang harapin ang sarili mo. Kaya ano po bang magandang gawin kapag nagaganap ang lunar eclipse? Ito lang pong suggestion ko. Number 1, it's time for journaling. I-journal mo. Magsulat ka. Ito yung mga naramdaman ko, mga naranasan ko. Ito yung mga mabibigat na dinadala ko. Yan, sulat mo lahat yan. Sulat mo. Pagkatapos yung iba, ginagawa nila, tinitiklop, nilalagay sa apoy, sinusunog kasi yung usok niya, meaning you are already letting go of those emotional baggages. Yung mga dinadala mo mabibigat sa sarili mo. It's also time for praying. Manalangin po tayo. Ang pananalangin, kahit anong oras naman yan, pero kung gusto mo, sabayan mo ang lunar eclipse para maalala mo rin kung ano yung mga dapat mong i-release, i-let go, i-realize. Katlo, ano po bang magandang suggestion ko tuwing lunar eclipse? Meditation. Mag-meditate po tayo. Alam niyo po, very powerful ang meditation. Ika nga, in prayer, you talk to God. But in meditation, God talks to you. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, bumalik ka sa sarili mo, lahat ng sagot sa katanungan mo, dito nyo po matatagpuan. Bakit ako nagkaganito ngayong panahon na to? Sino ba ako? Yan, nandyan po yan. Meditate po kayo. Discover yourself, know your strength, know your weakness, kilalanin mo ang sarili mo. At ang ika-4, it's time for cleansing. Yan. Kasama syempre sa cleansing, letting go. Alam nyo, 90% of diseases are caused by emotions. Sabi nga po ng yumao na isa sa mga hinahangaan kong doktor, si Dr. Yulen ng Hawaii, yung doktor na nakapagpasara ng isang mental institute doon sa lugar nila, kaya ka naman pala nagkakasakit, there are memories na dapat mong i-let go. Kasi those memories na nandyan pa sa'yo, they are carrying those pain. Yan. And those pain, they vibrate to your body. Kaya nga, the body remembers what your mind tries to forget. Nandito pa yan, yung mga emotional baggages mo. Aba, alisin mo na. Let it go. Ika nga. Kaya para po sa akin mga kaibigan, napakaganda ng lunar eclipse. It's a reminder of a life-changing moment. Kasi sabi nga po nila, kaya ka nagkakaganyan, hindi ka naman natatakot gumaling Hindi ka naman natatakot umasenso Alam mo kung saan ka natatakot? Yung maging bagong tao ka. Yung magbago ka. Yung may mga bagay na dapat kang palitan. Yung may mga bagay na dapat ka nang alisin sa buhay mo. Hindi mo kasi magawa. Kaya, wala pong nakakatakot sa lunar eclipse. Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo.